Thank you, Lord. All right, once again, good evening sa mga guwapo kag maganda na mga anak sa Panginoon. Sino sa inyo nagtuod na ikaw maganda kag guwapo? Amen? Wow. So, by the way, ikaw ba ni sin Adi yan na nakapag-attend sa naton break-free retreat kahapon? Ay, wow, palakpakan natin. Palakpakan natin. Yung iba kasi kanina sa first and second slot. So, ito ngayon, third slot natin ito. Pero ikaw siya nakapag-attend. And we're so blessed sa ating encounter. Thank you sa mga prayers ninyo. Pero sa mga adi na hindi pa nakapag-join ng ating encounter o kaya break-free retreat, we encourage you na this coming December, sana maka-join po kayo. Na-encourage mo yung katabi mo, sabihin mo, umattend ka talaga. Kung hindi ka pa nakapag-attend, this coming December, we invite you to join. No? Kasi kakaiba to. And talagang hindi mo malilimutan to sa buong buhay mo pag nakapag-attend ka. Alright? And then I'd like to announce na lang daan. No? Sa October 7, meron po tayong October Praise. Okay, October Praise. So, please attend, huwag kang mawawala. And then, ito yung gusto ko, na magdara kasi invite mo. No, kahit isa, basta wag masiro. Sabi sa Bible, dapat may dala daw talaga. Kung pwede, i-compel natin na dapat masuludan ang mga ingkudan. Ayaw ni Lord kasi ng may bakante. So, bring as much as you can, as many as you can. Invite your friends, invite your families sa ating October Praise sa Coliseum, October 7. That's Saturday, 5 p.m. Okay? So maganda po yon para sa ating lahat, mabata man, young pro man, kahit mga married, pwede pa rin umattend doon. No? Hindi ito pang young people lang. Although may music ito, may tugtugan din ito, pero ang maganda, mayroong mga testimonies. No, so please attend. And then, October 8, pagkabuhasin na, doon na rin ang worship natin sa Coliseum. Kaya, permit ko gina-remind kay Basi kung may kumadi na alas 6 ang gabi, ora galin worship, tapos na. Alas 3 po sa hapon, October 8, doon sa Coliseum, alas 3 sa hapon na natin worship. Kaya kamo taga, na-use ka mo pag alas 6 siguro mag-attend. So, October 8, wala pong 6 o'clock worship, pero 3 o'clock doon sa Coliseum. Isang worship lang po tayo. Para at least makita nyo rin yung mga umaten sa alas 10 kag alas 3. Ano? Okay, so maganda po yun. And then, of course, bring as many as you can sa ating October 8, one celebration, one worship. Okay? So, tuloy na tayo sa ating Secret Place series. Ngayong September, next Sunday, iba na pala yung ating series, ano? Iba na. So, ito yung secret place. Mahalaga to sa atin ng mga Kristiyano, mga anak ni Lord. No, kung gusto mong mamuhay na matagumpay, to live a victorious life, dapat pahalagahan mo po ito. Itong secret place. Dapat may time tayo with the Lord na dapat tayo lang. Isa po ito sa sikreto ng matagumpay na buhay Kristiyano, mga kapatid. And then, pagka ikaw ay mag-secret place, meaning to say, naalala niyo yung verse nun, na sabi ni Jesus, Matthew 6 verse 6, that go into your room and pray to your Father who is in the secret place. Maaaring ikaw dati may secret place ka na pinupuntahan mo palagi, sinisikreto mo lang, kaya lang di ko alam kung sinong kasama mo, surely wala si Lord. No, pero itong secret place na ito, this is all about your relationship with God, na pupunta ka doon sa isang lugar na kakausapin mo si Lord, yung lugar na sana walang makaisturbo. Kagaya ni Jesus na meron siyang every morning nagpe-pray siya in a solitary place. No?
So that's why, ang unang sikreto dyan, pagka mag-secret place ka with the Lord, kayong dalawa lang, shut the door. Yun ang unang topic natin, naalala niyo yun? Yun ang unang secret dyan. Shut the door. Anong ibig sabihin nun? Isara mo yung mga pwedeng magdistorbo sa'yo. Cellphone, ay dapat nakasara yun. Dapat naka-off. O kaya, minsan kasi ang pagbasa ng Bible nasa cellphone na, no? Yung iba. But anyway, pwede mong airplane mode. Yan, pwede rin. Pero kung may Bible ka man lang na nahawakan, yung dating Bible natin, tangible ba? Hindi yung digital. Mas maganda yon. Kasi minsan nakaka-istorbo din ang cellphone mo. No? So, shut the door. Ano pang mga pwedeng mag-disturb? Yun. And then, of course, pangalawang secret natin, yung second Sunday, dwell in His presence. Alam mong hindi mo man nakita si Lord pagpunta mo doon, pero andyan siya. Go into your room, pray to your Father who is in the secret place. Andyan siya, nag-aantay sa'yo. You have to believe that the presence of God is there. And then, pagkatapos mong mag-devotion, hindi ibig sabihin na naiwan na si Lord doon. Kundi ang gusto sabihin kahit paglabas mo, papunta ka sa work, punta ka sa school, o kung saan ka man pupunta, sasamahan ka ng Panginoon, ng ating Panginoon. No? The presence of God will be with us. So, ang ibig sabihin nun, we have to live in the presence of God. Kahit nasa work man tayo naniniwala na kasama natin si Lord. Dapat aware tayo na andyan ang presensya ni Lord. Amen. Okay ba yun? And then, pangatlo na sikreto sa secret place ay dapat, ano yun last Sunday? Take heed or be on your guard. So, sa katabi mo, be careful. Yun. Diba the Bible says, if you think you are strong, take heed lest you fall. So, last Sunday, yung verse din natin, yung kay Jonathan, sabi niya, David, be on your guard, stay here in the secret place and hide. O, be on your guard. Or sa ibang translation, take heed. Okay, sa King James, take heed. So, maging maingat pa rin tayo. Kahit of course, nag-devotion ka na, paglabas mo, kahit kasama mo si Lord, yes. Pero, maging maingat pa rin tayo. Bakit? The Bible says, the devil is like a roaring lion looking for someone to devour. Alam mo naman ang plano ng demonyo, gusto niya sana masira ko ang buhay nito. No? The thief comes except to steal, to kill, and to destroy. So, ang gusto niya palagi na tintaron kita, matintaran kita, magkasala kita, yun ang gusto niya eh. That's why, sabi ng Bible, sabi ni Paul, if you think you're strong, be careful so that you will not fall. Okay? So, take heed. And last topic natin ngayon, last na secret sa ating secret place ay hide in His heart. Ito, kasi sabi doon sa ating verse kanina, sa 1 Samuel 19 verse 2, my father's soul seeks to kill you. And that's the same situation sa buhay natin na meron talagang gustong magsira sa imo, magnakaw, tsaka pumatay. That's why sabi niya, please be on your guard. Please be on your guard. Sa King James nga, sabi niya, I pray for you. Now, be on your guard until morning and stay in a secret place and hide. And hide. So, ngayon, ito na yon, hide in His heart. Kasi hindi naman literal na mahanap kita sin parehas ng gintaguan ni David na kuiba o kunan idarum sa bato. Pero aram din ni David talaga na hindi naman yon ang pinaka-safe place niya, kundi alam niya na safe siya doon sa presence ni Lord. Iyan. So, kaya nga sabi niya, you are my refuge. You are my fortress, God. Although, literally, nagtago din talaga siya dito. Kasi may gustong pumatay. So, yan o. Be on your guard, take heed, pag nasa sacred place ka, and then, of course, hide. And so, mas pinili natin yung hide in His heart. Ang ibig sabihin nun ay, be secured in the Father's love. Or, hashtag trust His heart. Yan ang mga hashtags natin. Okay? Now, the Sunday, yung pinag-usapan natin, si David and Saul. Si Saul, si Haring Saul, na talagang ginahunting si David, gustong patayin. Yun yung pinag-usapan natin. Kaya si
David naman ay talagang nag-take it siya. Talagang naging careful siya. Kahit na nanalo siya sa laban, careful pa rin siya. No? Hindi siya pwedeng, maghambog-hambog na ko, kay maayo na kay ko. Pildi gani si Gulayat, Syaro. Ana-ana ba? Pero hindi na ginawa yun. Kahit na nanalo siya, naging successful siya sa mga laban, pero sabi doon, he behaved wisely. Remind mo yung katabi mo sa kanya, behave wisely. Yan ibig sabihin ng take heed, no? So, paulit-ulit yun, sinasabi doon, David behave wisely. Kahit na nanalo siya, naging maingat pa rin siya, kaya dili siya natama sa bangkaw ni Saul. No? Tapos, hindi lang siya nakailag, nagdulag pa. Kasi pag may temptation, dapat mag-escape. So, yun yung mga pinag-usapan natin last Sunday. And ngayon naman po, itong verse 2 kanina binasa natin, ang nagsabi doon, si Jonathan kay David. Sabi ni Jonathan, David, ingat ka ha. Kasi alam mo naman, si Daddy, Saul, gusto kang patayin. Take heed, be on your guard, stay here ha, until morning, in a secret place, and hide. Okay, so, para bang siya magtiwala ka rin lang, babalik ako. Yan, hide. Alright, so, yan ang pag-uusapan natin ngayon. Ito namang si Jonathan tsaka si David. Of course, focus ka kay Jonathan. Now, if you would observe sa inina istorya didi, may part si Jonathan na kakaiba ba, no? If you would observe him, he is not just an ordinary man na bagamat pare sa ato na tao na nagkasala, pero meron siyang kakaibang character ba, no? Na pwede mong makita na bagang katahom lang, kaayo lang, pero nagatype gali siya kan Jesus Christ. Kaya pala, no? May mga katangian siya dito na makikita mo na ang iya mga ginhimo, yun yung ginawa din ni Jesus, ni Jesus. Kaya Jonathan is a type of Jesus Christ. Yeah. In fact, the meaning of his name, the name Jonathan means Jehovah has given or Jehovah gave. Itong si Jonathan, parang bigay ni Lord para kay David. Bigay ni Lord para kay David. Yan. Kita naman, no? Si Lord, when God loves us, He gave His one and only Son. Basa niyo sa John 3:16, for God so loved the world, that He gave His one and only Son. Kaya si Jonathan din nag-type kan Jesus, bigay ng Panginoon para sa atin. Wow! Okay, now, dito sa story na ito, in 1 Samuel 18, verse 1 and 3 and 4, may kita mo dito na si Jonathan, he made a covenant and sa may binigay na mga sacrifice, no? Kay David. And the Bible says in verse 1, after David had finished talking with Saul, Jonathan became one in spirit with David. Yan ang gusto ko dito, one in spirit. Kasi our relationship with Jesus dapat ganun eh. One with Him. And then, ganun din dapat yung tayo as husband to our wife. Yung klaseng relationship na yun, one in spirit. Ganda niyan, no? And he loved him as himself. He loved him as himself. Sana ganun yung mga mag-asawahan manaton din, no? Yung parang kung mahal ko sarili, mahal din kita. No? So, paulit-ulit yung he loved him as himself. Ngayon, nag-covenant siya doon sa verse 3. Meron siyang covenant kay David. Verse 3 na. And Jonathan made a covenant with David because he loved him as himself. Ano daw ang reason bakit nag-covenant siya, tapos meron siyang binigay? Walang ibang reason. It's only love. Love lang. Because he loved David. Yun lang. Para bang sa atin ba, ba't minahal ka ng Diyos? Ano sa tingin mo?
ina na pamayhon mo, kamutan sa Diyos. Ha? Di kita para kasala kita. Kamutan ka sa Diyos. Nahirapan nga ni magkamot sa imon imo amin ko. Diba? I mean, what's the reason? Dahil mabuot ka? Wala. Wala talaga, di ba? Kaya lang, God loves you. God loves you, kaya pinadara niya anak hinhatag para ligtason kita. Yun lang ang reason. Ako mo din nakita natin, no? Nakita mo, ba't ito si Jonathan na anak sanhari na nag-covenant kay David, ganyan? Kasi only one reason, yung love. And then, pagkatapos, verse 4, Jonathan took off the robe he was wearing and gave it to David, along with his tunic and even his sword, his bow, and his belt. So, yun yung binigay niya. Sabi dito, ginsilyuhan niya. Sa NLTC na, he sealed his covenant. He sealed his covenant. Gatag. Parehas ba saan mag-asawa na pag nagpakasal ka, igwasin papel na permahan, no? Kasi makikipag-covenant ka talaga. Ang pagpakasal po ay covenant between you and God, that you will love your spouse forever. And then, of course, covenant ninyong dalawa din yan. Magpipirmahan ka mo, magkukumit kayo, I will love you till the end. Di ba, pasurusublin na sa vow? Tama, sana din nakatesting na. Dili la testing ito ha. Amo na ganito, matuon na. May vow yan eh. No? Tapos, may silyo din yan. Kukuha ng ring yan, ilalagay, hop, di ka na pwede sa iba. Nakatali ka na, parang ganon. May mga higot-higot pa bagay na iba, mga bilo-bilo pa kung ano-ano da. Tapos may ring. Yan. Now, I'd like to, this is a good reminder to us, mga kapatid, that when there is love, there should be a covenant. Love demands covenant. That is why our God is a covenant God. Have you observed our God from the Old Testament hanggang New Testament? Meron siya palaging covenant. Maging kang Abraham, may covenant siya. Sa mga Israelita, may covenant siya yung circumcision. Meron yun. Tapos dito sa New Testament, gano'n naman ang ginawa ni Lord. Because He loves, meron siyang covenant sa atin. And then, of course, when there is love, there is sacrifice. Love demands sacrifice. Gusto ko lang kami remind, lalo sa mga kabataan, na minsan, ang love kasi natin, sa feelings, yung bang, pag hala na in love ako sa iya. Di na ako katurog. Di ba? Grabing kutob. Pag-ada na siya, hala, nagakusog. Ganun nga. Kailan pag nag-asawa ka na, minsan nawawara na yun ng mga kutob. Iba na ang kutob mo. Wala pa naguli, iba na ang kutob ko. May kutob gad ako. Sino nang kauposid to? May iba na nawala yung feelings, yung mga ganon. Buti kanina, naglinog. Nagkutob uli. You know, love is not about feelings. Si Lord, hindi by feelings. Kung by feelings lang, taambot. Hindi kita pwede mailaan. Wala. It's a decision to love. That is why it requires covenant. Magkukumit ka talaga. Once you make a decision to love someone, you have to have a covenant. Now, how many of you here decided already to love God? Pero pag hindi mo feel, wala na si Lord. Diba? Yan ang problema natin sa relationship kay God eh. Na, I love you, Lord, kasi ang dami mong pera. I love you, Lord, kasi nakapasa ka sa exam. Pero pagka may problema, wala na si Lord. Ang iba naman, pag may problema, lumalapit kay Lord. Pagka may blessing, nakakalimutan naman si Lord. At ito na sa LCC nagparapasyar, ay, Domingo gali niyan? Taanong pa. Gabi na. Kalimutan na si Lord. Diba? So, kasi walang covenant. Ito yung mali ng iba. Gusto nila kay Lord, pero ayaw makipag-covenant. Na yung bang, Lord, kahit anong mangyari, mahal na kita and I will follow you. Yan ang nawawala eh. Pero si Lord, ganyan siya sa'yo. Ganyan siya sa atin. When He decided to love you before the world began, the Bible says,
Before the world began, He chose to love you already, and He chose to bless you. Wala nakadepende sa, aram niya na, may himuong ka pang sala. Wala ka pa nabuhay, pinili ka na. Pero aram niya, pag nabuhay ka, pag high school mo, pag college mo, mangluloko ka na naman ng babae. Or kung ano pa. The Lord, He knew already. Pero hindi doon nakabase. Nag-covenant talaga siya. Sana, ganun din sana tayo, no? Ito maganda to para lalo sa kabataan. Kaya kayo pagka mag-asawa, tandaan nyo, pag-aasawa, it's a covenant. It's a covenant. Pero ang maganda, pag nakipag-covenant ka kay Lord, meron siyang blessing. Yung mga hindi naman nakipag-covenant, di magtitiwala si Lord dyan. Di ka naman nag-commit eh. How can I entrust something or anong ministry o anong bagay na di ka naman committed sa akin? I cannot trust you. But pagka nakipag-covenant ka kay Lord, maging sa pag-asawahan, Lord, covenant ko na to. Ano mang mangyari sa inyong pag-upod, nag-away man kamo kunano, pero may covenant na ako. So if you want to be faithful to God, you'll be faithful to your spouse. And the Lord will bless you. Kasi covenant yun. God is a covenant God. Okay? Tandaan natin po yun, ha? So, pagka mahal mo ang isang tao, di pwedeng in feelings lang. No. Magko-commit ka. If you love your brothers and sisters in the Lord, no, dito sa church na ito, mag-commit ka. No? Commitment to the master, commitment to our brothers and sisters, commitment to your pastors and leaders. Mag-commit ka sa ating process or maturity classes. Mag-commit ka talaga doon. Sa soul group, mag-commit ka. Hindi pwedeng gusto ko mag-soul group ngayon kasi happy ako. Hindi ko feel. Hindi mo na ako ngayon mag-soul group. Hindi pwede yun. Pag committed ka, attend ka, uran init, o nano pa rin, attend ka. May pamasahe sa wara, may kwarta sa wara, kaya naman lakarin yan, kadyutay sa Masbate. Kaya yan. So, attend ka. Yan ang commitment. God will bless you. God will bless you. Ito magandang reminder sa atin to. When there is love, there should be a covenant. And then pagka may love, meron ding sacrifice. Meron ding sacrifice. And that is why, si Jonathan, ay hindi lang siya nakipag-covenant na I love you and I will love you till the end, ganon. Meron talaga siyang silyo. But he sealed his covenant by giving his robe. You know, Jonathan sealed the pact or covenant or vow by taking off his robe and giving it to David together with his tunic or garment or inner garment, sword, bow, and belt. Binigay niya. Alam niyo ba na nung yan, ginawa niyang yan, merong mga sacrifices dyan? Meron yan. Kasi pagka nagmahal pala tayo, may sacrifice po talaga. Kaya baga pag nagpakasal, una, may wedding ring. Kasi covenant yan, you know? Pag ngadua, suffering. Okay. Pero napa ko na may preliminary pagad ko na ring. Bago mag-wedding ring, igwasin na. Ikaw pa bagasin engagement ring. Pero bago mag-engagement ring, ikaw pagad ko no? Iring-iring. Pakasabot sila, anak. Karabang puro panguyab-panguyab. Gaila pala. Ayan, iring-iring. Imyo-imyo kunyari. Ila-ila. Ayan. Tapos, engagement ring, wedding ring, then suffering. Because hindi naman lahat puro talaga masarap ang pag-aasawa. Meron ding mga problema minsan. Pero dun makikita yung covenant mo, kasi nag-promise ka, nag-covenant ka, yan ang opportunity na i-prove mo yung pagmamahal mo. No? By showing itong mga sacrifice na ito. Yan. Kaya pagka may love, may covenant, saka may sacrifice, hindi dapat mawala yun. So, sinong gusto na mag-asawa dito? Ready ka na sa sacrifice? Kasi pag love, ganun talaga. No? Ang iba ayaw magmahal kasi ayaw masaktan.
So, ito yun, maganda. Maganda to. Tingnan natin yung... I'd like to remind mga husbands, sandali, no? In Ephesians chapter 5, verse 25, husbands, love your wives just as Christ loved the church and gave Himself up for her. Ayan. So, dumdumunta natin covenant. Pares kan Jesus, nag-covenant siya. Nalala nyo baga pag nag-Lord Supper tayo mamaya, ang sabi dito na kumuha siya ng cup na this is the new covenant in my blood. Yan. Do this every time you drink it. Covenant kasi yun. No? And then suffering din yun kasi namatay siya sa cross. That's why this is my body which is broken for you. Sino din mga na-broken na? Mga may asawa na broken minsan? Sabihan ni mo katakin, natural lang yun. Kasama sa sarap yan. Okay? Yun. So, pero husband, love your wife. Jesus Christ love the church. Challenge sa atin maging pares kang Kristo Jesus na ang aton pagkamuot dahil sa commitment talaga, covenant, and we are willing to sacrifice. So, minsan kahit pa masakripisyon imo tinipon-tipon na kwarta para sa imo asawa, okay lang. Kaya dili pwedeng kaysa magburulag. Di bali, sige lang. Kung mo lang nabilin sa kwarta importante, di kita magbulag. Ayan, dapat, ano? So, willing to sacrifice time, kusog, tanan, para sa aton asawa. Of course, sabi nila, we must be willing to die for our spouse. So, this is a good reminder to us. And, so, tuloy tayo sa ating passage. Balik tayo dun sa verse 4. And sabi dito, itong si Jonathan, meron siyang binigay. Ano yung una? Robe. Pangalawa, kasama dun yung tunic, sword, bow, and belt. Now, una naging hatag ni Edidi. 4 lang ito para 4-piece kasi mahilig sa 4-piece ng mga Pilipino. So, una na P ay position. Ayan. Yun yung pinakita ni Jonathan showed his love, of course, with the covenant and sacrifice. Una, yung position na willing niyang i-give up. He lay aside or talagang give up niya ang position niya, ni Jonathan. Now, si Jonathan kasi, usad na anak kinamagurangan na anak ni Saul, kasi damo man sila magmaranghod, kag may anak pa si Saul na babae. Pero siya ang kinamagurangan na siya dapat ang masunod na hari. In fact, nagalit nga ang tatay niya sa chapter 20 verse 30. Naggalit si Saul. Kasi itong si Jonathan, nag-covenant kay David na parang sinasabi niya, ikaw na ang susunod na hari ng Israel. Dapat siya Kaya nagalit ito si Saul. Si Saul, hindi lang na may envy siya kay David, pero isa pa ito na kay gusto niya patayon si David. Saul boiled with rage at Jonathan. Sabi niya, you stupid son. Inmuda pa niya of a whore. He swore at him, do you think I don't know that you want him to be king in your place, shaming yourself and your mother? As long as the son of Jesse is alive, you will never be king. Nakita mo kasi gusto niya si Jonathan na maging hari. Now go and get him so I can kill him. So isa din na rason man. Kaya lang si Jonathan nakipag-covenant na kay David. Ikaw na magiging hari. Maganda na siya na picture ni Jesus Christ. Because the Lord Jesus Christ is the King of Kings and Lord of Lords. Kataon-taon sa niya trono sa langit, siya ang ginasamba sa mga anghel dito. King. Pero nagtindog siya trono kag nagpakadi sa kalibutan. Nagpakatawo siya, though God siya, sabi dito sa Philippians chapter 2. Maganda to kasi may mga nagsasabi na si Kristo Jesus daw,
Tawo lang. No. Actually, God nagpakatawo. Though He was God, He did not think of equality with God as something to cling to. Instead, He gave up His divine privileges. Yan ang ginawa ni Jonathan, no? Kaya nag-type siya kan Jesus. He gave up His divine privileges. He took the humble position of a slave and was born as a human being. Kita mo, nagpakatawo siya. Pero Diyos siya, nagpakatawo. When He appeared in human form, He humbled Himself in obedience to God and died a criminal's death on a cross. Okay? Nakita niyo si Jesus, the King of Kings, the Lord of Lords, and yet naging servant siya dito. Para ano? Para ligtasin ka lang. Dahil sa kamot sa Diyos, kimpadaraan niya bugtong na anak, para kita daw maligtas magkaroon ng eternal life. Dahil mahal na mahal ka. Si Jonathan, bakit niya ginawa yon? Because he loved David. Si Jesus, ganun din, he gave up his position para lang ligtasong kita dito sa kalibutan. Tama ba? Pero can you imagine that? Sino ka na ang hari mamatay? Mamatay para sa imo. Kasi mahal na mahal ka ng Diyos. Dapat kitawan mo ni mo sa diri na you are special, you are unique. Because God, the God of the universe, pinili kang mahalin. No? Tapos, pinalaya dahil kay Kristo, tsaka pinagpala pa. Ay, maganda yon. Dapat purpose gyapon, ano? Dahil sa kanyang pagmamahal, ikaw ay pinili, pinalaya, pinagpala. Pwede. Kaya, ayaw pakita niyo sir, kawawa naman ako, pangit ako. No. You are created in the image of God. That's the reason na ang demonyo, ginagukdan ang tao, ginagukdan ka, kagusto siraon. Anong meron ka? Nakigukdan ka sa demonyo. Anong gusto niyang kawaton sa imo? Nakimag-steal siya to kill and destroy. Anong meron ka? Nag-guess mo ba yun, ha? Meaning to say, there's something in you na mas talagang mahalaga ito. Pero ang mga tao minsan walang pahalaga sa buhay. Inom didi, drugs didi, kung ano-ano lang. Pakawala sila, walang kwenta. Parang walang kwenta buhay nila. Pero si Lord nagpakadi para lang ligtasong ka. Ang demonyo naman, sige mananhabol para siraong ka. Anong meron ka? Because you are created in the image of God. Ikaw yung may kalag, may espiritu. Kita ang ginihimo sa Diyos na special. Kaya yung pagpara problema na nakiaminin ako ng irong mata, hindi kasi nga special ka eh. Ikaw lang ang meron yan. Payag ka. Gusto mo nga ni kung maging parehos kang Piolo Pascual. 200 ka mo kabilog na parehos kang Piolo Pascual ang pamayon. Gusto mo? O 1,000 ka mo kabilog di sa Masbate. Kita mo, ako man ito. Hindi ka papayag nun. Inalanganin na pagkatumo sa party na parehos ka mong bado, yay na naman iniman kay parehos bado, di ba? Pag umabot pa, yay, tulo na kami. Bagan mauli ka na kayo kagmaliwal. Paano pa kung parehos ka mong pamayhon? Gida, kirita ka mo, napulo ka mo sa party magkirita, parehos ka mong pamayhon. Papayag. You are unique, you are special. Para reklamo da. Ang tao talaga, sabi sa Bible, ang imo halaga, yung value mo, more than the whole world. Ano ko sabihin? Igwa ka sandili kaya bakalon, san kwarta. When you have Jesus in your heart, when you have eternal life, yun yung hindi kaya bilhin. May igwa ba din sin makahatag sin eternal life? Wala. Si Kristo Jesus lang. He gave up His position. He humbled Himself. He took yung pagiging servant na matay sa cross para kita ligtason. Ganun ka ka-special. So, dapat maging secure kita sa pagmamahal ni Lord. Amen? Ganyang kakamahal, ha? Pangalawa, give up naman ni Jonathan dito yung possession
Anong meron siya, binibigay niya. O David, ito yung meron ako, bigay ko sa'yo. Ayan. So binigay niya yung robe, yung unang tinanggal. Yung robe. Alam mo ba ang robe niya? Siya ang masunod na hari. Siya ang pinakamagurang na anak. Siya lang ang igosito. Sa buong Israel, siya lang ang may sulot na sugad sito. Dili to basta-basta. Mamahalon ito na robe. No? Tapos pati ang inner garment pa, hinubad pa, hinatag pa niya. Ang tunic, kasama kasi yun. Naalala ko si Jesus. Si Jesus ang gimpako sa krus, hinubaran din siya. Tapos ito niya sa sulod baga na bado, gingisi. Tapos ang robe niya, kinuha sa mga soldiers, sabi, ayaw pag-isihay na, kay mahal na. May mga diamante, mahal na klase yun eh. Sabi sa soldier, ayaw, tuskoy na lang kita. Kaslat sila. Kung sino makakuha sila. Naalala niyo yan? Ewan ko nakita niyo ang pelikula sila. And then, nakuha sa nisa na soldier, siyempre, wala din na sira kasi mahal yun. No, may diamante, may kunano, special ito na sulot ni Jesus. And then, pero si Jesus, nung gimpako siya, hubad lang, tinanggal. Then naalala ko yung 2 Corinthians chapter 8 verse 9. Nasabi dito, though he was rich, sabing ganyan. 8 verse 9. You know the generous grace of our Lord Jesus Christ. Kita mo ang grasya kuno niya. Nabisan siya mayaman, though he was rich, yet for your sakes, he became poor. As in, nothing. Hubad lahat yun ng mga anong meron siya. So that by his poverty, he could make you rich. Yan ang mga ginag-give up niya para lang ikaw mapaayo. Ayaw niya manatiling mahirap ka. Nagpakahirap siya. Di ba, mahubaran ako, pero mahal ko kasi sila, mahal kita. Sana kamo magkaigwa. Yun ang exchange yun eh. Divine exchange. Yan ang ginawa niya dun sa cross. Kaya kasama sa iya kamatayon sa cross, mga kapatid, yung dili kita magpabili na mahirap. Kasi sabi ba ganito, I give you eternal life and life to the full. Satisfying life. Na magandang buhay. Okay? Yan, kung nagpabiling kita sa dili maayo, desisyon mo na yan. Pero ang desire talaga ng Diyos is to give you abundant life, to give you life to the full. John 10:10. Okay? Ang demonyo, mag-destroy, magkawat, magnakaw, to kill. But, sabi ni Jesus, my purpose is to give them a rich and satisfying life. Yan ang gusto ni Lord sa'yo. Satisfying life. So, kaya siya, di bali siya nagpakapobre, hinubad niya yun, nahubad sa kanya yun, para lang kita mabaduan uli. So, kasama din nila na Jesus Christ possessed the character of righteousness, holiness. Our God is holy. Jesus is holy. Wala siya sala, bisan jutay. Pero, gimbaton niya naton mga sala. Ginbaton niya aton kaatian. Okay? Para kita maging malinis. Kaya ina na robe, pwede natin sabihin na robe of righteousness. Kaya baga, pero may ginasabi nila, put off and put on holiness, put on righteousness, put on or clothe yourselves with the Lord Jesus Christ. Ginagamit po yun. Naalala ko yung prodigal son na story or lost son, na nung bumalik siya sa tatay niya, kasi it pictures out the father dito, no? Yung prodigal nga, yung father. So, pagbalik ng anak, nung pinatawad siya, of course, wala pa nga ni kapangay patawad, sinakom na, ginarukan, and then, lipay-lipay yan ama, kaya nagbalik. Nanon una naging restore sa iya? Holiness. Say, kunin mo yung, say, quick, bring the best robe and put it on him. Yan ang unang binalik, yung robe na yan. Kasi that is robe of holiness. Ito kasing lost son, baho, ati-ati, gutay-gutay na kasi binaboy niya sarili niya eh. Pati pagkaon sa baboy, kinain na niya, right? Pero nung bumalik siya,
Nano ni anak ko, kati-ate, linisin ninyo. Kagbalyo isin bago na bado na maganda, the best robe, ibutang sa kanya. And I believe that's a robe of holiness. Wara, dili kasi kaya nato nina Only the Lord Jesus Christ ang makahatag sinabi ka, siyang namatay sa cross para kita malinisan. He shed His blood para malinisan kita. And so, siya naghatag sa atong sinbado sa righteousness, holiness. Now, because you have Jesus in your heart, you are holy. You are righteous. You are declared righteous in the sight of God. You are clothed with holiness. That's the best gift na binigay sa iyo ni Lord. Kaya, ingatan natin ina na bado, ina na robe of holiness na nilagay sa iyo ni Lord. Kung ikaw kaya bigyan ka ng bado na worth 50,000. Sabihin na lang natin 50,000. Merong mga kanyang bado. May sapatos nga ni na 100,000. Kulang pa yan. May mga 120,000 na sapatos. No, yung Louis Vuitton nga, minsan 40,000, paha lang. Ano kayang gawin mo sa bado na 50,000? Alam mo, 50,000 yan. Tapos may mga maganda din na mga nagasingkat-singkat, may diamante or diamond and all. Tapos, pagpara ati-atian mo kaya na? Of course not. Iingat-ingatan mo yun. Why? Kasi alam mo, 50,000 yung pagkalabuti doon. Di ko nga ginahalos, ginasulot. Tama? Iingat-ingatan mo yun. Pero mga kapatid, yung robe of holiness, hindi mo ito mabibili kahit marami kang pera. That's the best gift that God gave to you. Kaya ngayon that you are holy, you are righteous, ingatan natin yan. Hindi kita pwede magpara kanam-kanam sa ati gyapon. Dili naton ati-atian na naton sarili. Kasi nilinis ka ng banal na dugo ni Jesus. Kahit sinong mayaman di makabili ng ganong klaseng robe. Only God, only the Lord Jesus Christ. So, kinuha yung robe, nilagay sa iyo para maging malinis ka. Siya tanan na nag-absorb sa naton sala. Siya naging maati dito sa cross, kag tinalikuran pa sa niya Ama, para lang ikaw makabalik sa Diyos. Can you imagine that? What a sacrifice. It's all because He loves us. And He loves you. So, sana maintindihan natin yung binigay niyang robe na yon. Tanda natin palagi. Hindi na bagay sa aton na aton ati-atian na aton buhay. Amen? Sabi mo sa katibi mo, ingatan mo yan. Yun. At nalilipay si Lord pagka nagakinabuhay kita na malinis. Yan ang anak ko. Gimbaduang ka na yan. Tsaka isulot mo pirmi anak ina na holiness. Hay na itong ginatag ko sa imo. Dapat suot natin palagi yan. Alright? So, pangatlo, na P. Okay? Protection. So, yung binigay niya, hindi lang yung robe tsaka yung inner garment. Kasi kasama yung inner, ano? Kasi, ano yun? Aton pagkatawo, pati puso. Holiness yun. And then, protection. Kasi ang ginatag niya, yung sword. Ginatag niya yung bow and belt. Okay? Yung armor ba? Full armor. So, protection po yun. In fact, ang desire ni Jonathan is to protect David. Kasi mahal niya eh. Mahal niya. Pareho ang pagkamutsi sa diri. So sabi niya, David, aram ko papatayon ka ni Papa, pero tago ka na di sa until morning, di ba sabi niya kanina sa verse 2, chapter 19. Tago ka lang anay di and hide. Tapos, akong bahala kay Daddy. Kakausapin ko si Daddy Saul, si Haring Saul. The next morning, verse 4, chapter 9, Jonathan spoke with his father about David. Pinuntahan niya ang tatay niya, sabi niya, Dad, sabi niya, maayo-ayo man si David, kagura man ako nakita ng mga dili maayo niya ginhimo. The king must not sin against his servant David. Saka servant mo naman siya. Sabi ni Jonathan, he's never done anything to harm you. Wala siya nagimon maraot siya mo. He has always helped you in any way he could. Okay? Then, sabi niya, nadumduman mo ba
na ginrisk niya ang buhay niya sa mga Philistines, lalo na sa higanting yon. Wala sinakapatay sa ito na higante. Si David na nakipaglaban. Tapos, how the Lord brought a great victory to all Israel as a result. Tsaka ginamit siya ni Lord. You were certainly happy about it then. Dapat malipay ka nga ni Dad. Papatayon mo lugod na inosente man si David. Kasi namot siya kay David. There is no reason for it at all. Yan ang ginawa talaga ni Jesus sa atin. Siya kasi ang parabang nagbayad sa aton. Siya ang mediator. No? Siya ang aton na abogado. Pinaglabang ka talaga ni Jesus, kapatid. Yan si Jonathan. Kasi God wants to nasa protection na ba ako? Yan. God wants to protect us also. Parehas ni Jonathan because he loved David and God loved us. Yan si Jesus, protection. He protect us. Ayaw niya na mamatay kita. So, in fact, sa 1 Samuel 20 verse 2, sinabi ni Jonathan, "You're not going to die." Sinabi niya kay David yun. Kita mo ang desire ni Jonathan, di ka dapat mapatay. Upudan ta ikaw, himuon ko man ang parte ko na dili ka dapat mapatay. Yan ang desire ng ating Panginoon. Na dili ka dapat maimpyerno. Ang impyerno pa is spiritual death. Gusto sabihin, eternal death po yun. No, eternal death. Pag pa-impyerno ka, wala na, patay na, eternally, separated from God. Yan na, mintras buhay pantawo, ang gusto ni Lord, maligtas ang tao. Ikaw na adiyan na, kung di ka pa sure sa mo kaligtasan, it is God's desire na makilala mo si Kristo Jesus para maproteksyonan ang buhay mo. Ago dili ka, mapakato sa impyerno kung mamatay. God loves you. Amin ang desire sa natong Panginoon na dili kita masira. Dili ka desire ni God na dili ka madarasan mga demonyo, no? Dili ka mademonyuhan, no? Na makatapos ka kung pag-eskwela. Desire ni Lord yun na maganda ang buhay mo. No, na dili ka madarasan mga kalukuhan, dili masira ni mo pamilya, dili magburulag ang iyong pag-asawahan. Yan ang desire ng Lord sa iyo. Protection. Kaya nga ni bisan, kita ng mga Christian na, si Lord may ginhatag din na full armor. Don't you know that? Doon sa Ephesians chapter 6 verse 11. Kaya si Jonathan naghatag sa niya armor. Amo man si Lord. Though we are already children of God and sabihin na natin safe na tayo kung mamatay man, langit na. Pero ayaw kasi ni Lord na madara ka pa sa mga pakana sa demonyo. Sabi niya, isulot mo ini na armor ko. Put on all of God's armor so that you will be able to stand firm against all strategies of the devil. Kasi mga estratehiya ang demonyo na parang siraon ang pag-aaral mo, siraon na mo pamilya, siraon or nakawin ang asawa mo. Kasi magnanakaw siya or patayin o ano pa man. Pero sabi ni Lord, isulot mo ini. Kita mo ang desire ni Lord sa aton? Basi mandili naton isulot. Ano yung binigay sa atin? So basahin nyo na lang yan, ano? Yung, yan, belt of truth, kasama yan, no? Breastplate of righteousness, protection nila sa aton mga puso. Sabihan ni mo katakin, guard your heart. Para daw mag-guard ang heart is isulot ang righteousness and holiness. Protection po yun sa heart pala natin. No, arami na, gusto na. Helmet of salvation, belt of truth, tapos igupasan, na nito? Shield of faith. Kompleto yan. Tapos si Kuya Oliver may dinagdag pa nila, brief of holiness. Sabi niya, bro, dapat sulot natin brief of holiness. Mga kalalakihan ay maganda yan. Yung sword of the Spirit. Kompleto po tayo, binigay ni Lord yan. That's why, si Jonathan talaga nag-type siya kay Jesus Christ. Kasi, ayaw ni Lord na talagang
Kahit panalo na tayo pero ayaw ni Lord na mausadan kita sa ng mga demonyo talaga, no? Tama na? So God wants to protect us. Meron siyang binigay sa atin na dapat isulot natin permi. Kinatagaan kita ang Biblia, sword, basahon natin, i-share din natin talaga. Sayang sa sword katarom-tarom, di mo man ginatira. Of course, ang Bible ang ginashare natin. So, be secured in the love of God. Dapat secured tayo. Sabi mo ulit sa katabi mo, hide in His heart. And then last one, pang 4P. Okay? So, ito yun, promise. Promise. Now, when there is love kasi, alam mo, pagka may love nga talaga, you're willing to sacrifice, willing to give up, no? Yung position mo, possessions mo, minsan nga bagan, hindi na kwarta mo, gintipon-tipon, gusto mo magbakal sinamin pero you love your children, minsan ibibili mo para sa mga anak mo, ibibili mo sa asawa mo, yung mga ganon. When there is love, talagang willing yan. And of course, pagka may love, we have to protect. No? Pag mahal mo isang tao, i-protect mo. Dili kay, minsan may mga mag-asawahan, baga pag nag-araway na, ang isip kay iba na, sana mamatay na lang ni siya, Lord. Ganun na No, imbis na i-protect lugod, pag nagtimplang kape, ginanamdamuan ng asukar para mag-diabetes siya, Lord. Dapat para mautod ang tiil si ni Lord, kaya kalakat-lakat sa niniya perme. Di nakaukoy. Iba na ang isip, ano? Pero dapat pag mahal mo, you have to protect. If you love your parents, protect your parents. No, if you love your brothers and sisters in the Lord, dito sa soul group natin, you have to protect one another. Dili kayo mong pasisiraan lang kita. If you love your leaders or pastors, you have to protect your pastor also. And we have to protect one another. Because we are family and we love each other. And so, ngayon, of course, kasama dyan yung covenant, kasama yung mga promise. Ganun talaga pagka nagmahalan. Si Jonathan, meron siyang promise doon kay David na sabi niya, nag-covenant sila, di ba? Na habang buhay, ininaakon pagkamutsay mo, covenant ko sa imo, our relationship is eternal ito. Mamatay ka man, I will take care of your family. Or mamatay man ako, ikaw na bahala din sa pamilya ko, sabi niya. Kasi eternal. It pictures out sa aton relasyon sa Panginoon. And then, nakabalik na si David, kaya ito baga naging istoryahan ni Jonathan niya papa na, Dad, wala man maraot na ginihimo si David, na kay papatayin mo. Sabi ni David dito, nag-vow siya, ni Saul, sabi ni Saul, alright, nag-vow na, sabi niya, hindi siya mapapatay. Ayan, no? Saul listened to Jonathan and vowed, as surely as the Lord lives, David will not be killed. Charla galito. Ina-vow niya kay binawi man. So, pag nakabalik na si David, kay sabi ni Jonathan, David, okay na si Dad. So, nakabalik siya. Ngayon, in-entrust naman ni Saul ang mga soldiers, nakipaglaban ulit sa mga pangontra, nananalo na naman si David. Naging successful palagi si David sa mga laban. Pagbalik, parang na-envy na naman si Saul, nagsipok na po niyang ulo ba? No, yung tormenting spirit, ando na naman. Tapos, nag-aaraso na naman siya. No, umuusok na naman. Kumuha naman sa niya bangkaw, kag binangkaw na naman si David. Buti naman, nakailag si David. Tapos, ayan and then he fled and escaped into the night. Akbo siya. Nagpaharayo na siya. So, pagka chapter 20 na sila, doon na nagkita uli kag si Jonathan. Kita sila. Sabi ni David, grabe man si Papa, mura man ako sa lahat. Ano talagang problema ko? Niya kayo, napatay niya ako. Sabi niya na verse 2, sige lang, sabi niya. Basta, sinasabi ko sa imo, dili ka dapat mapatay. Yan ang sabi niya, I will protect you. I will help you. So, usap sila. Anong gagawin ko? Sabi ni David, ang problema, yung tatay mo, dili na kita katiwala. Para siya to, nagburovaw siya, pero kita mo man ito. Binangkaw gihapon ako. Sabi naman ni Jonathan, di kung ganon, nanon gusto mo, kay himuong ko. Grabe, katakuman sininahiya. In the istoryahan din, verse 16, and sabi niya, so Jonathan made a solemn vow or covenant with David
saying, "May the Lord destroy all your enemies." And then verse 17, and Jonathan made David reaffirm his vow of friendship. Again, for Jonathan loved David as he loved himself. Sabi niya, dili ko man kaya na magbuwa sa imo o kaya magbetray. Yan. Yung idea dun sa inda usapan. So sabi ni David, may mangyayari na bagang selebrasyon. Pero pwede ba ako magpaalam na dili ako mag-attend? Sabi niya kan Jonathan, pupunta muna ako sa aming mauli ako, pakisabi na lang. Kaya ginahanap ako sa nakon mga magurang. So, ato na si... Pero, usapan ninda na magtago siya dito sa itong secret place, ninda na duwa. Tago ka, hanap ka sa secret place, dida ka lang. Hulaton mo lang ako, babalik ako. Yun ang promise ni Jonathan. Kitaong ko kung urit pa ba si Papa o dili. Ayan. Pag si Haring Saul, pag urit nga ni Gapon, mabalik din nga Gapon ako di sa imo para iparam ko na ginahanting kagyapon ni Papa. So, amin to tago si David, naghinulat siya dito, pero ka-adlaw. Guro sa ka-adlaw, lat-hulat, to ka-adlaw. Saan doon ito matapos sa selebrasyon? So, pag celebrar na, sabi ni Haring Saul, where is the son of Jesse? Kasi, may ingkudan si David sa lamesa, no? Pag hi, ang anak ni Jesse, sabi. Minsan habo niya banggito ng pangarang David. Where's the son of Jesse? Sabi gano'n. Sabi ni Jonathan, ay nagparang po ito sa akon na uli siya. Amin. Naggalit siya. Ano ito na verse dito sa 30 na araso si Haring Saul. Ito ba boiled of ibang nagakaladkad ang dugo laki. Chapter 20 verse 30. Andun po yun eh. Yun lang. Ayan Saul boiled with rage at Jonathan. You stupid son. Yung binasa natin ni kanina. Amin siya. Galit na galit. Sabi niya, hanapin ito, patayon ko ito. So, pagkatapos sila na istoryahan, balik na si Jonathan kan David. Verse 35, nagupod siya sin bata. Kasi may signalan sinda ni, may sign sila eh. Na maano ako sin, mga araw dida ako na, Kag maraman mo kung urit si daddy o dili. So, may kusindan istoryahan sito. Ada ng bata, inupod. Verse 35 na anak. Tapos, sige, dalagan dito kag ikaw. Ada sa slides. Ayan. Sige, baba mo lang. 41. Yan. As soon as the boy was gone, David came out from where, 35. So, bago sila dapat. Wala, gali dida siguro nak. Sige. Hanapan nala. Kaya nagdalaga na ito na bata. Kunahin ito. The next morning, as agreed. Maganda yung as agreed. Kasi may usapan sila eh. Gusto sabihin, ang punto kasi dito, si Jonathan is really true to his promise. Iyon. So, Jonathan went out into the field, dala yung boy, to gather his arrows. So, start running. Sabi, he told the boy, sige, dalaga ka na. Buti nahabol ni Ate Chow. So you can find the arrows as I shoot them. So the boy ran, and Jonathan shot an arrow beyond him. Okay? When the boy had almost reached the arrow, Jonathan shouted, sabi na ni Jonathan, the arrow is still ahead of you. Pero ang ginsabihan actually sito, si David na ito nagtago. Walang karaman ng bata. Kasi ang gusto sabihin sito na si daddy, ginahunting kalagay hapon. Amon siyak ni Jonathan. Pero ang bata, walang karaman, nagapangwala dito, hanin dito na araw. Pero si David at susulod, pira to. Pero at least bumalik si Jonathan. Ngayon, pagkatapos, adin ang bata, o adin na, pati ang mga panggamit niya, pinadala ka, uli na sa iyo. Kasi siyempre, dili dapat ito na bata makakita na atugali si David. Kaya basi sumumat kang Saul. Pagkahali na, aman ito dito, verse 40, na, ayan, David understood the signal. Verse 40, ayan, gave his bow and arrows. Tapos, uli na dito, 41, paghali mismo, as soon as the boy was gone,
David came out from where he had been hiding near the stone pile. So, andun talaga si David sa secret place. Nag-antay talaga siya. Siguro, pwede ka matintaran mag-isip na, ina daw ini na Jonathan, basip man kung parabuhaan la ko sa ni. Sabi niya, ilaan niya ako. Hasta niyan, wala lagi hapon. Na Jonathan ini. Ikaw ba rin sinapromisahan na pakasalan na hasta niyan, wala lagi hapon? Ha? No, ang dami sa inyo minsan na promisahan, pero yung sabi nga niya, ang pangako, napako daw eh. No? Pwede yun. O minsan, di kita nakahulat, nalabas gayon. Lord, gusto ko na makakasawa, Lord. 35 na ako, Lord. Sabi ni Lord, maghulat ka san Kristiyano, anak, ha? Kay Christian ka baga. Ano ba di kahulat? Malabas gayon. daka may tumira sa imo dito. Demonyo ang nakaasawa. Dili sa Ginoo, no? Yan nangyari. Anak sa demonyo, dili anak ni Lord na naasawa. Ayaw paglabas anay. Hulata lang ang promise ni Lord. Yan. Si Jonathan baga, nag-type kan Jesus. May mga promise si Jesus sa aton. May mga promise si Lord sa aton. Kaya lang, humulat ka lang, maabot ina. Si David, hulat lang siya. Saan dito mag-abot? 3 days na. Sige lang. Basta nagasarig lang siya kan Jonathan because Jonathan loved him. Sino din aram mo na mahal ka ni Lord? Magtiwala ka kay Lord. Trust His heart. No? Or trust on His promises. Darating yon. When the Lord said, I will provide, God will provide. Ay paghandal. Darating yung sa tamang panahon. So, siyempre, no? Darating siya. Sino man siya. Ay, madamo kitan mga young pro didi, no? Okay lang sa iyo? Hulat-hulat lang. Sabi ni mo katakin. Hulat-hulat lang. Ano? Maabot ina. At least, protected ka kapatid. Ay pagalabas. Ay pag-disobey. Kaya mo lang. Darating. Sabi ni Lord, babalik ako. Di ba? May second coming. Babalik siya. Minsan na kadugay man, Lord. Sana bumalik ka na lang. Grabe na problema ko. Hindi. Umulat ka lang. Mabalik din si Lord. May second coming. Ay importante ready ka sa second coming. No? So, yun yung nangyari kay Jonathan. Labas na si David. Wala ng bata, came out. Paglabas ni David, nagbow siya 3 times kan Jonathan. Sa respect, kasi, anak sa nanari. Maganda kay wala siya dili siya over-familiar ba, no? Gin-honor niya si Jonathan. Of course, kaupod na salamat. You are true to your promises. O kung ano pa man, salamat sa inyong pagbulig. Pero bisan man na urit gihapon na ni mo tatay sa akon. Then, both of them were in tears as they embraced. Iyakan silang dalawa. Kasi, para bang, David, I love you. Kaya lang si tatay, hinahanting ka. So, sabi niya, may verse pa ba nakasunod? And then sabi niya, at last, Jonathan said to David, go in peace. Kasi maaring din na kita magkita. Kasi siyempre, madulag siya, papadulagon siya. For we have sworn loyalty to each other. I like that word, no? Sworn loyalty to each other in the Lord's name. Kasi pagka may love, dapat may loyalty. When God loves us, napaka-loyal ni Lord sa atin. Tayo ba kung dahil mahal natin si Lord, loyal ba tayo kay Lord? Yun. Bahala na kung ano mangyari. Makasawa sa dili, loyal talaga yun. O sa mga mag-asawa na narito, loyal pa bagyapo kita sa aton asawa. No. Sa church naman, ganun din po. Dapat we're loyal to one another and loyal to our leader, to our pastors, to our soul group leaders. Yung loyalty, kailangan yun, pagka may love, may loyalty, and then there is unity. Gusto natin unity and then walang loyalty. Hindi pwede yun. So, magandang reminder ini sa aton. Maging si David, sa paglabas niya, nagbow din siya kay Jonathan. To me, this is also a good reminder sa aton na dili maging over familiar sa aton mga soul group leader, bagamat mahal kanila, pinagpa-pray kayo, iniingatan din, tinutulungan na hindi kayo matukso o ano pa man,
tumutulong ang mga soul group leaders, pero we still have to respect them. No, honor our pastors, honor our mga leaders sa church. And of course, as wife to your husband, di ba sabi doon, submit to your husband, respect your husband, maganda pa rin. Walang perfect na husband, hindi ka pwedeng, dahil nagkamali ka, i-dishonor mo na siya. No, you dishonor God. Hindi pa rin ganun. Sabi ni Lord, submit to your husband kahit na ano pa man siya, kahit ano siya, nagkamali man siya, you still have to respect your husband. Because that is a command. That is loyalty at the same time. That is love sa Panginoon and love sa imo husband. So, maganda yun na magtiwala lang sa promise ni Lord. Sino din nakareceive na ng promise ni God? Meron ka bang promise na pinanghahawakan? Huwag mong bitawan, mga kapatid. Huwag mong bitawan. Laban lang, tuloy lang. Just wait upon the Lord. He will renew, no, your strength. You will soar with wings like eagles, run and not grow weary, walk and not be faint. To those who have faith in God, to those who wait upon the Lord. Waiting kasi, faith yun eh. And then, ang ibig sabihin nun na kahit wala pa, you keep on obeying God. You walk with Him, you just continue serving the Lord until such time na darating yung promise ni Lord. In a song na Trust His Heart, ang chorus ni sabi nila, God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, parang si David, hindi niya maintindihan. Nag-serve naman siya, wala man siyang sala, nakipapatayon siya. Okay? When you don't see His plan, minsan nangyari sa buhay mo yan, Lord, di ko maintindihan, anong plano mo? Sabi kan David, sabi mo, Lord, maging hari ako. Na anong nangyari sa ako? Papatayo na lugod ako? No? When you can trace His hand, kailan kaya to? Hanggang kailan kaya to, Lord? Kasi I think mga 15 years bago siya nakaupo as hari. Pero na-anoint na siya as king. Pero may tamang panahon kung kailan ka uupo. Maaring may anointing na si Lord sa iyo na ikaw ang isa sa magagaling na businessman sa Masbate. I believe so. Sa enkwentro, pinag-pray ka namin, may anointing. I believe may mga anointed na dito eh. Anointed ka na. Pinili ka na ni Lord. Ikaw one day ang magiging supervisor. One day, ikaw yung maging chief or director, or one day, ikaw yung maging mayor or governor. Tinan mo yung katabi mo, baka siya yun. Maybe you're anointed na kasi you have the Holy Spirit in you. No? Paring ganon. Pero, yung pag-ingkod mo dito, may tamang panahon si Lord. You just have to wait and be faithful to God, be loyal to God. One day, kung tingnan mo yung istoryang ito, makakaupo kaya itong David na ito? Naginagukdan sa hari sa bangkaw. But dumating pa rin ang tamang panahon. May mga testing lang si Lord o kaya molding si Lord kay David. Yung mga test muna, dumaan talaga sa pag-submit, paging servant. Pero yung submissive spirit talaga yun ang pinaka-matinding tinuro ni Lord kay David yan eh. Sabi niya, I must not touch God's anointed. Doon ang grabe na testing sa kanya. At buti na lang hindi niya talaga nasaktan si Saul. So, umabot kaya po ng panahon na nag-reign siya as king. Okay? Kaya, antayin mo lang. Maingkod ka man sa gimplano ni Lord na ingkudan para sa imo. Kaya, trust His heart. Sa iyo, sa katabi mo, trust His heart. Okay, hide in His heart. Now, ito yung gusto ko dito kay Jonathan. Sabi niya, how can David? Say, Jonathan loved David just as he loved himself. 3 times yun, binanggit, just as he loved himself. Pakita mo kung sing ano ang pagkamot gali sa aton sa Diyos. Grabe ka dako. Nadili masukol ang kamot sa Diyos sa imo. Dapat ma-secured kita nila. Minsan pa no, pagka ginbulagang ka, sa nimo katrato na muutan mo, iba na niya gusto, siya ang gusto mo. Sakit yun, no? Minsan naman, sa pag-asawahan, ba, may nakikita natin niya na nagburulag or ginbayaan or whatever. Pero si Lord, the Lord promised, I will never leave you nor forsake you. Why? Because He already decided
na may covenant na siya, nag-sacrifice pa para sa'yo dahil mahal ka niya. Kaya, ano mo meaning sa David? Gusto ko yun, beloved. Yan na, sinasabi ni Lord, you are my beloved. So just hide in my heart, I love you. Yeah. Okay. Igwa ko sin song na papakanta didi sa inda. Gusto ko pamatian ninyo. Ang title sa ni In His Love. I like this song. In His Love. So hide in His love or in His heart. Okay, tawagin ko si Ate Carila, si Ate Gabs, and Pastor Mike. Mag-share kami ng song. Sandali. There's a place where you can always hide away. In His love, there's no need to run, no need to be afraid. If the world's a sea of trouble, you can always rise above. If you know that you are safely in His love. In His love, where all pain and sorrow quickly fade away. In His love, there's a bright tomorrow just beyond today. If your heart is filled with sorrow, if it's all you can think of, still there'll be a new tomorrow in His love. His love is never far away. It's sometimes hard to see. If we will take the time to pray, His love will flow through you and me. In His love, there's a place where you can watch the world go by. In His love, there's no need to hurry, everything's on time. When the world's a sea of trouble, you can always rise above. If you know that you are safely in His love. In His love, there's a place where you can always hide away. In His love, there's no need to run, no need to be afraid. If your heart is filled with sorrow, if it's all you can think of, still there'll be a new tomorrow in His love. Pwede bang palakpakan natin sila? Maraming salamat.